Sa ikalawang pagkakataon, muling niyanig ng mga bomba ng Amerika ang maraming bahagi ng Iran dahil mahigit 70 targets ang pinulbos ng US gamit ng kanilang mga fighter jet at cruise missiles. Kabilang ang mga stratehikong pasilidad malapit sa Bushehr nuclear plant. Ang sagot naman ng Iran, agarang pagganti at tinamaan ng mga American military installation sa Qatar, Kuwait at Bahrain. Bakit sinundan pa ng US ang pag-atake sa Iran? Ito ba ay maliit na pag-atake lamang o may mas malaking balak ang Amerika na tuluyan na talagang pahinain ang rehimeng namumuno sa Iran? Gaano kalapit ang mundo sa pag-usbong ng huling yugto ng gera sa Middle East na mas malaki at mas makapaminsala, lalo na't sinabi ng Israel na handa rin silang sumali sa muling pag-usbong ng gera kapag kinailangan sila ng Amerika? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Sa panahon na inaasahan ng marami na isang isolated na pag-atake lang ang ginawa ng US at unti-unti nang bababa ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, isang panibagong pag-atake ang muling yumanig sa gitnang silangan dahil matapos ang unang serye ng airstrikes noong Miyerkules, muling naglungsad ang Estados Unidos ng mas malaki at mas malawak na operasyon laban sa Iran. Pagsapit ng madaling araw nitong Huwebes, isang second wave ng pag-atake na ayon sa US Central Command ay ginawa upang sirain ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga barko at kontrolin ang isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo, ang Strait of Hormuz. Sa loob lamang ng 2 araw, halos sunod-sunod ang mga pagsabog na narinig sa iba't ibang bahagi ng Iran. Kung noong unang gabi ay nasa humigit kumulang 80 Iranian military targets ang pinaulanan ng bomba ng Amerika, sa ikalawang alon ay mas lumawak pa ito kung saan halos 90 military targets ang kanilang pinuntirya. Hindi lamang isang lugar ang tinamaan, mula sa mga coastal city hanggang sa mga strategic military location, naramdaman ang lakas ng operasyon. Kabilang sa mga lugar na inatake ang Bandar Abbas, Sirik, Kuhestak, Chabahar, Jaisk, Abu Musa Island, Konarak at maging ang ilang bahagi malapit sa Bushehr province kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamahalagang nuclear facilities ng Iran, bagamat inanunsyo ng Iran na hindi tinamaan ang kanilang nuclear facility sa lugar. May mga pagsabog ding naiulat sa Tehran, ang mismong kabisera ng bansa, dahilan para mas lalong lumaki ang pangamba na hindi na lamang ito simpleng pagpapadala ng mensahe, kundi posibleng bagong yugto ng mas malaking labanan. Ayon sa Estados Unidos, ang dahilan ng operasyon ay ang naunang pag-atake umano ng Iran sa ilang commercial vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Isang makitid ngunit napakahalagang daanan kung saan dumadaloy ang malaking porsyento ng langis at natural gas sa buong mundo. Para sa Washington, hindi nila maaaring hayaan na gamitin ng Iran ang rutang ito bilang sandata laban sa international community. Ngunit para naman sa Iran, isa itong malinaw na paglabag at isang agresibong hakbang na lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Sa mga unang report, hindi bababa sa 14 katao ang nasawi sa 2 araw na palitan ng pag-atake. Kabilang ang isang membro ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Dose-dosenang iba pa ang nasugatan habang sinabi naman ng Iranian officials na hindi lamang military targets ang tinamaan kundi pati ilang civilian infrastructure. Habang sinasabi ng Amerika na limitado lamang ang kanilang operasyon, maraming eksperto ang nagtatanong ngayon kung hanggang saan talaga ito aabot. Dahil sa bawat missile na pinapakawalan at bawat base na tinatamaan, lalong lumiliit ang espasyo para sa diplomasya. Ang mas delikado ay ang pahayag ng Israel na naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon at kapag sinabi ng Amerika na kailangan ng kanilang puwersa, ay handa silang muling umatake sa Iran. Ngunit habang lumalaki ang pinsala ng mga pag-atake, isang mas malaking tanong ngayon ang kinakaharap ng buong mundo. Ano ba talaga ang tunay na layunin ng Estados Unidos? Ito ba ay para lamang pigilan ng Iran o ito na ba ang simula ng isang mas malaking plano upang tuluyang pahinain ng kapangyarihan ng Tehran? Sa NATO Summit sa Ankara, Turkey, naging malinaw ang mensahe ni US President Donald Trump. Ayon sa kanya ay halos tapos na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Amerika at Iran matapos ang panibagong tensyon sa rehiyon. Ngunit kahit sinabi niyang maaaring magpatuloy pa rin ang negosasyon, aminado siyang hindi na siya umaasang magiging madali ang susunod na hakbang. Para kay Trump, ang ginawa ng Amerika ay isang paraan upang ipakita na hindi maaaring gamitin ng Iran ang takot at pagbabanta upang kontrolin ang galaw ng ibang bansa. Ayon sa kanya, ang military capability ng Tehran ay malaki na ang nabawas at nagbabala pa siya na kung magpapatuloy ang mga pag-atake laban sa interes ng Amerika, maaaring mas lumala pa ang magiging tugon nila. Ngunit sa kabila ng matinding salita, sinabi rin ni Trump na hindi niya nais ng isang matagalang military campaign. Ayon sa kanya, anumang mangyayari ay mangyayari ng mabilis, habang naniniwala siyang gusto pa rin ng Iran na makipagkasundo.
Pero dito pumapasok ang malaking debate ng maraming eksperto dahil kahit gaano kalakas ang mga bomba, missile at modernong armas ng Estados Unidos, sapat ba ito upang tuluyang mapabagsak ang isang bansang tulad ng Iran? Ayon sa ilang analyst, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Ang airstrikes ay kayang sumira ng mga base, pasilidad, radar system at kagamitan ng militar. Pero iba ang pagsira sa isang gobyerno na ilang dekada nang nakahanda sa ganitong klase ng pressure. Ayon kay Alam Saleh, isang professor of politics mula sa University of Bradford, nasa dead end na ang strategy ng Amerika kung puro military pressure lamang ang gagamitin. Sa kanyang pananaw, ang simpleng pambobomba ay hindi gumagana kung ang layunin ay baguhin ang direksyon ng isang buong bansa. Dahil sa kasaysayan, ang pagbagsak ng isang gobyerno ay kadalasang hindi nangyayari dahil lamang sa external attacks. Mas madalas itong nangyayari kapag nagsama-sama ang matinding economic crisis, pagkawala ng suporta mula sa loob at pagkakahati-hati ng sariling sistema. Kaya ngayon, may dalawang posibleng direksyon ng sitwasyon. Una, ginagamit lamang ng Amerika ang lakas militar nito bilang pressure upang pilitin ang Iran na pumayag sa mas favorable na kasunduan. Pero ang ikalawang posibilidad ang kinatatakutan ng marami na habang patuloy ang palitan ng pag-atake, maaaring hindi na makontrol ng magkabilang panig ang eskalasyon. Dahil sa gitnang silangan, maraming digmaan ang hindi nagsimula dahil may bansang gustong pumasok sa mahabang lamanan. Minsan, nagsisimula ito sa airstrike, isang maling kalkulasyon at isang paghihiganti na hindi na kayang pigilan. Habang ipinapakita ng Amerika ang kanilang lakas mula sa himpapawid, mabilis namang ipinakita ng Iran na hindi nila hahayaang walang kapalit ang nangyaring pag-atake. Dahil ilang oras matapos ang panibagong operasyon ng US, naglungsad naman ng pagganti ang Islamic Revolutionary Guard Corps laban sa ilang lokasyon sa Gulf region kung saan may presensya at military assets ang Estados Unidos. Biglang tumunog ang mga sirena sa ilang kalapit na bansa habang muling bumalik ang takot na baka hindi naman natili sa loob lamang ng Iran ng krisis. Kabilang sa mga naiulat na tinarget ng Iran na mga pasilidad na may kaugnayan sa US military sa Kuwait, Bahrain at Qatar. Ayon sa mga ulat, kabilang dito ang mga lokasyon tulad ng Arif Jan at Ali Al Salem sa Kuwait, pati na rin ang Jufair at Sheikh Isa sa Bahrain. May mga ulat din ng pag-atake laban sa ilang military assets sa Qatar kung saan matagal nang may mahalagang presensya ang Estados Unidos. Gumamit umano ang Iran ng kombinasyon ng ballistic missiles, cruise missiles at drones habang kumilos naman ang air defense systems ng mga bansa sa rehiyon upang pigilan ang ilan sa mga ito bago pa tumama sa kanilang target. Sa Kuwait, sinabi ng kanilang defense officials na ilang missiles at drones ang kanilang na-intercept habang isang tao naman ang naiulat na nasugatan dahil sa bumagsak na debris mula sa pag-atake. Ngunit ayon sa mga opisyal ng Iran, ito ay simula pa lamang ng kanilang magiging tugon kung magpapatuloy ang operasyon ng Amerika. Nagbabala ang IRGC na maaari pang lumawak ang kanilang target sa iba pang US military bases sa buong rehiyon. At mas naging emosyonal pa ang sitwasyon dahil nangyayari ang lahat ng ito kasabay ng pagluluksa ng Iran para sa kanilang dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa mga naunang bahagi ng labanan. Sa ginawang funeral ceremonies na dinaluhan ng napakaraming Iranian supporters, hindi lamang ito naging araw ng pagluluksa, kundi naging simbolo rin ng galit at panawagan ng paghihigante. Isa sa pinakamataas na opisyal ng militar ng Iran na si Major General Abdul Rahim Abdullahi, commander ng Qatam Al-Anbiya Central Headquarters, ang nagbigay ng matinding babala matapos ang funeral service. Ayon sa kanya, hindi dapat isipin ng Estados Unidos at Israel na ang lungkot na nakikita nila mula sa Iranian people ay tanda ng kahinaan. Sa halip, sinabi niyang ang galit na ito ay magpapatuloy hanggang mapanagot ang mga responsable. Dito mas lalong naging delikado ang sitwasyon dahil para sa Amerika, ang kanilang ginagawa ay isang military response upang protektahan ng kanilang interes. Pero para sa Iran, ito ay hindi na lamang usapin ng mga nasirang base o kagamitan. Para sa kanila, ito ay naging personal na laban, isang laban na konektado na sa dangal, soberanya at paghihiganti. At kapag ang isang conflict ay hindi na lamang tungkol sa strategy, kundi pati emosyon ng isang buong bansa, dito kadalasang nagiging mas mahirap pigilan ng isang digmaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng missiles, airstrikes at pagbabanta, may isang lugar na maaaring magdikta kung hanggang saan aabot ang krisis na ito, ang Strait of Hormuz.
Ito ang makitid na daanan ng dagat sa pagitan ng Iran at ng Arabian Peninsula. Pero kahit maliit lamang ito sa mapa, isa ito sa pinakamahalagang ruta ng ekonomiya sa buong mundo. Dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng langis at liquefied natural gas na ginagamit ng iba't ibang bansa. Ibig sabihin, anumang kaguluhan sa lugar na ito ay hindi lamang problema ng Iran o Amerika. Maaari itong maramdaman sa presyo ng gasolina, pagkain at bilihin sa iba't ibang sulok ng mundo. Para sa Iran, ang Strait of Hormuz ang kanilang pinakamalakas na alas dahil kahit may malakas na military capability ang Amerika, hawak ng Iran ang isang lugar na napakahalaga sa global trade. Kapag nagulo ang pagdaan ng mga barko rito, mabilis itong nagdudulot ng takot sa international market. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng Tehran bilang leverage sa negosasyon. Para sa kanila, habang hawak nila ang kakayahang makaapekto sa daloy ng langis sa buong mundo, mayroon silang panlaban sa sanctions at military pressure. Ngunit, ang pinakamalaking sandata ng Iran ay siya ring maaaring maging pinakamalaking kahinaan nito. Dahil kapag tuluyang naparalisa ang Strait of Hormuz, hindi lamang ibang bansa ang maapektuhan, maging ang sariling ekonomiya ng Iran ay tatamaan din. Umaasa rin ang Tehran sa pagbibenta ng langis para suportahan ang kanilang ekonomiya. At kapag bumagal ang galaw ng mga barko, tumaas ang peligro sa karagatan at umiwas sa mga buyer, bumabagsak din ang kanilang sariling kita. Ayon sa ilang economic analysts, dahil sa US naval blockade, napilitan na ang Iran na ibenta ang kanilang langis sa mas mababang halaga habang nahihirapan ang kanilang exports dahil sa restrictions at takot ng international shipping companies. Hindi rin simple para sa ibang bansa na humanap agad ng alternatibong ruta. Ang Saudi Arabia at UAE ay may ibang pipelines para mailabas ang kanilang langis, pero hindi nito kayang palitan ng buo ang kapasidad ng Strait of Hormuz. Ang Qatar naman, na isa sa pinakamalalaking exporters ng natural gas, ay nakadepende rin sa ligtas na pagdaan sa rutang ito. Kaya sa isang banda, hawak ng Iran ng isang napakalakas na bargaining chip. Pero sa kabilang banda, habang mas ginagamit nila ito bilang sandata, mas tumataas din ang pressure sa kanilang sariling bansa. Ito ang komplikadong realidad ng Strait of Hormuz. Para itong espada na hawak ng Iran laban sa kanilang mga kalaban, ngunit kapag hinawakan nila ito ng masyadong mahigpit, maaari rin silang masugatan ng sarili nilang sandata. Ngayon, matapos ang sunod-sunod na pag-atake at pagganti ng magkabilang panig, isang tanong ang hindi maiwasang itanong ng buong mundo. Ito na ba ang simula ng isang mas malawak na digmaan sa Middle East? Lalo na't sa pagkakataong ito, maraming leader ng NATO ang nagpahayag ng suporta sa posisyon ng Estados Unidos at sumang-ayon na kailangan ng mas matinding hakbang upang pigilan ang lumalaking banta ng Iran sa rehiyon. Para kay Trump, pinapatunayan nito na hindi lamang Amerika ang nakakita ng panganib sa sitwasyon pagdating sa Iran. Ayon sa kanya, ang ginawa nilang strike ay hindi na lang para magsimula ng mahabang digmaan, kundi para magpadala ng malinaw na mensahe sa Iran na may kapalit ang anumang pag-atake laban sa international security. Ngunit kahit may suporta mula sa mga kaalyado, nananatili pa rin ang malaking hamon. Paano pipigilan ng US ang Iran nang hindi natutulak ang buong rehiyon sa mas malawak na labanan? Sa kabilang banda naman, maraming eksperto ang naniniwala nananatili pa rin ang posibilidad ng diplomasya. Hindi pa tuluyang idinideklara ng Amerika o Iran na patay na ang kasunduan. May bukas pa ring pinto para sa negosasyon. Pero ang problema, habang nagsasalita ang dalawang bansa tungkol sa kapayapaan, patuloy namang nagpapalitan ng missiles at pagbabanta ang kanilang mga militar. At ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nag-aalala. Dahil kapag ang dalawang bansa ay parehong gustong ipakita na hindi sila aatras, mas tumataas ang posibilidad ng maling kalkulasyon, isang maling target, isang mas malaking casualty o isang pag-atake na hindi inaasahan ng resulta ay maaaring maging mitsa ng mas malawak na gera. Para sa Estados Unidos, ang mensahe nila ay malinaw. Hindi nila papayagan ang Iran na gamitin ang Strait of Hormuz at ang kanilang military power upang takutin ang international community. Ngunit para naman sa Iran, iba ang kanilang nakikita. Para sa kanila, ang kanilang ginagawa ay depensa laban sa isang mas malakas na bansa na ilang dekada nang gumagamit ng sanctions at military pressure laban sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit mahirap ang sitwasyon. Dahil ang Amerika ay naghahanap ng garantiya na hindi na magiging banta ang Iran sa rehiyon habang ang Iran naman ay naghahanap ng paraan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Ngunit, kung ang tanong ay kung kaya bang pabagsakin ng Amerika ang Iran gamit lamang ang mga bomba, maraming eksperto ang naniniwalang hindi ito ganoon kadali. Oo, kayang sirain ng modernong armas sa mga military facility, nuclear sites, communication systems at mga base. Ngunit, ang pagbagsak ng isang gobyerno ay ibang usapan. Ang Iran ay hindi lamang isang hukbo, ito ay isang bansa na may sariling political system, milyon-milyong populasyon, malawak na teritoryo at mga grupo na matagal nang naghanda para sa posibilidad ng isang malaking conflict.
Kaya para sa mga eksperto, ang pinakamalaking laban ngayon ay hindi lamang nangyayari sa ere gamit ang fighter jets at missiles. Nangyayari rin ito sa ekonomiya, diplomasya at kung sino ang unang bibigay sa matinding pressure. Pero habang naghihintay ang mundo kung babalik ba ang dalawang bansa sa negotiation table, may isang bagay na malinaw. Ang epekto ng conflict na ito ay hindi lang mararamdaman sa Washington o Tehran kapag naapektuhan ang daloy ng langis. Tataas muli ang presyo ng enerhiya. Kapag tumaas ang gasto sa shipping, maaaring tumaas lalo ang presyo ng mga produkto. At kapag humaba ang krisis, kahit mga bansang libu-libong kilometro ang layo kasama na ang Pilipinas, ay maaaring maramdaman ang epekto. Sa ngayon, parehong nasa delikadong posisyon ng Amerika at Iran. Ang bawat panig ay gusto magpakita ng lakas. At idagdag mo pa dyan ang Israel na naghihintay lamang ng kanyang pagkakataon. Pero sa kasaysayan, ang pinakamapanganib na sandali sa anumang conflict ay kapag parehong naniniwala ang dalawang panig na hindi sila maaaring umatras. Dahil minsan, ang pinakamahirap pigilan ay hindi ang unang pag-atake, kundi ang walang katapusang paghihiganti na kasunod nito. Kaya ngayon, hawak ng buong mundo ang parehong tanong, makakahanap na ba ng daan pabalik sa kapayapaan ng dalawang matagal ng magkalaban? O ang nangyayari ngayon ay magiging simula ng isang panibagong digmaan na muling babago sa kasaysayan ng gitnang silangan? Ikaw, ano bang iyong opinyon sa walang katapusang gerang ito? Mas gugustuhin mo bang ituloy-tuloy na ng Amerika at Israel ang gera laban sa Iran upang sa wakas ay matalo na ang rehimeng namumuno dito? O mas nanaisin mong pabayaan na lang ng US ang Iran na manahimik sa sarili nilang bansa? Huwag makatubiling i-share ang inyong mga comment sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.